Hi guys, so nandito kami ngayon sa Season 2 ng aming ng The Red Door Podcast PH, okay? Ayun nga, medyo matagal kami nawala Kasi nga season break yun, di ba? Naging palusot na lang to. Hindi, biro lang. Hindi, talagang pinlano namin na parang every season meron 10 episodes. So pagkakatandaan nyo last time, nagkaroon na kami ng episode 1 to 10, tapos nag-sem break konti. Konti ba yung 3 weeks? Parang ang dami nun, parang season tagal. break. So ngayon ito na yung season 2 namin. Another 10 episodes bago ulit magkaroon ng season 3. So, sa Season 2, syempre mas gagawin namin mas maganda yung mga kwento na i-share namin. Tapos, kung may mga submitted stories kayo, isend nyo lang ng isend kasi babasahin pa rin namin yun. Natawa ako kasi mas maganda at saka mas matagal na pag-ano. Biro lang. So, ayun na nga. So, comeback episode namin to. Hindi pala to. Season premiere ng season 2 parang season 2. Episode 1. Nakalimutan ko yung salamin ko. Makalimutan mo ba? So meron ka ba yung naka-ready na babasahin na story para Sige. sa kanila? Syempre, since madaming... Natambak eh. Sobrang dami. Sa sobrang dami ng emails na na-receive namin ng mga submitted stories, mag-start muna tayo dito para mabawas-bawasan naman yung mga nag-send sa amin ng mga stories nila. Nga pala, kung wala pa kayo sa group ng The Red Door Podcast PH, ang pangalan ng Facebook group namin ay Horror Stories and Urban Legends PH, tama? Lalagay ko dito. Tapos kung gusto nyong maging part ng group na yon, join lang kayo. Tapos answeran nyo lang yung mga questions na nandun. Yes, tama. Sige, speaking muna, naalala ko nga pala, di ba, ang dami, nabanggit mo na, ang dami na nag-send ng mga stories. Ang dami ding naghanap nung last episode, parang sabi pa nga nung iba, nakailang ulit na kami, simula episode 1 to 10, hanggang ngayon wala pa ring upload. Sorry sa matagal yung pag-aantay. No? Nga pala, yun pa, since nasabi mo na, Don't worry. may special mention lang tayo. Oh yan, tinignan ko nga si Lane Orbilio. Oo. Ano ba pangalan niya sa YouTube? Hindi kasi nagulat na lang ako parang since mag-shoot nga kami ngayon ng bagong episode, parang napatingin ako, napasilip ulit ako sa YouTube account namin. Nakita ko nagbigay siya ng super thanks. Ang dami. Hindi na lang namin babanggitin yung amount kung magkano, pero ang laki talaga. Hindi yung kung sa mga naku-curious, silipin niyo yung mga Makikita ba nila magkano? Oo, makita na. Silipin niyo yung comment section ng Pero grabe, episode 10. 4 digits. Oo. 4 digits, tapos maraming salamat sa iyo, Lane, or Olibro. Orbilio. Kasi yung pangalan niya sa YouTube is Enile_Olibro. Parang binaliktad yung pangalan. So, maraming salamat sa iyo, Lane Orbilio. Thank you so much sa walang sawang support, sa pasensya habang nag-aantay, and sa super thanks na ramdam namin super thanks. Ang kulit ng pangalan niya no? Enile Olibro dito sa YouTube. Tapos yung pangalan niya talaga, Lian ba o Lane Orbilio? Tapos yung pangalan niya dito Olibro, di ba? Tapos nakita ko sa profile niya na mahilig siya sa libro. Sakto. Ang galing, no? Ayun. Ano siya? Bookworm. Kasi tayo, worm na lang. Wala na yung book, nawala. Ayun nga, sige. Meron ako ditong story na babasahin na galing to sa isa sa mga na-meet ko na. Sorry, natawa ulit ako. Kasi parang parang yung super thanks mo yung nag-push para makagawa ulit ang episode. So kapag nami-miss nyo yung The Red Door Podcast PH, super thanks is the key. So yun, ito na. Babasahin ko na yung kwento niya. Ang title lang niya is My Paranormal Experience. Galing to kay Manilyn. Isa siya sa mga members ng Horror and Urban Legends Philippines? Nakalimutan ko yung pangalan ng sarili sa sobrang tagal na nakalimutan na. Oo. Pero andun siya. Basta yun. Na-meet ko siya before kasi nag-send ako ng invite doon para sa Trolls na screening. Tapos, ayun, sumama siya. So, okay naman siya, hindi naman siya troll account. Hindi naman siya troll account. Ayan. So, yun. Ito yung kwento niya. Hello, Ian and James. Just want to share my recent experience. Nangyari daw to a couple of months ago. Nangyari siya sa isang multi-level parking sa Makati. Tapos, ang ginawa niya, pinark niya yung car niya isang umaga. Tapos, dumiretso siya sa elevator. Tapos, pinindot niya yung down button para bumaba. Okay. Tapos, nung bumukas yung elevator, pinrest niya yung ground. Tapos, nag-close na yung pinto. Okay, so normally naman kasi, di ba, kung saan pupunta, pipintunin muna, and then tsaka siya mag-close. After a few seconds, bumukas ulit. Tapos,
bumukas siya na parang alam mo yun, yung parang may Yung habol. Okay, may habol yung alam mo yung pasara tabub. Tapos Oo. gaganon ulit. Tapos nakita niya na may lalaki na nakabarong na may backpack na pumasok. Weird, ha? Weird, di ba? Barong. Hindi, actually, siguro kung office naman siya, parang normal Pwede. Baka may Oo. may client meeting. Oo, Client meeting. nakabarong siya, tapos naka-backpack. Tapos, ginawa niya, nung pumasok na, pinindot niya ulit yung close button ng elevator. Kasi nakasakay na, sumakay na sa kasama niya. Tapos, tumunog na yung elevator na nasa ground na. Oo. Di ba? Minsan, ting, tapos may ganun. bubukas na. Tapos, nagulat siya kasi pagtingin niya sa left side niya, wala na yung pumasok, nakasabay niya. So parang, pagkabukas ng elevator, pagtingin niya, wala na. Ginawa niya syempre, nagtaka siya. Nasaan na? Tapos natakot siya at the same time. So Oo. yun, lumabas na siya. Yung pinagkakatakaan niya dito is, ito sabi niya, the thing was, how could I not notice if the guy went out? Kung lumabas siya, kasi di ba, nandun siya sa may pindutan ng elevator eh. So kung lumabas man, hihinto siya, mararamdaman mo, and then pagbukas, may kita mo lumabas. Lalo't dalawa lang sila nandun sa elevator. Talagang imposibleng ma-miss out niya yung na kung buwaba man yung Tapos ang tanong niya, how could he disappear so fast without me noticing? Plus, yung space ng elevator, pang-apat na tao lang. So, hindi ito yung mga malalaking klase ng elevator. Meron ganun yung parang maliit masikip na. lang. For Maliit example, lang. yung sa mga LRT tsaka MRT. Oo, diba? tama. Masikip. Naalala ko. Kahit nga sa may rotary, di ba, Paps? Oo, ang liit. Tapos yun, nag-investigate daw siya. A few weeks later, tinanong niya yung guard dun sa multi-level parking na yun kung meron silang empleyado na nakabarong pag pumapasok tapos may backpack na dala. Tapos sabi nung security guard, kinonfirm na yung lalaki daw na nakita niya matagal nang nagtatrabaho doon, and nung pandemic nasawi daw. Oh. Dahil nga dun, hindi ko alam kung hindi nakalagay dito kung dahil ba sa COVID or gano'n. So, yung nakita niya daw is yun daw yung normal routine ng lalaki. Na galing sa car park, papasok doon sa elevator, and then bababa sa ground. Pero ang tanong, sorry. Tapos na. Pero ang tanong, yung barong ba is uniform niya or ayun yung suot niya nung naano siya? Hindi, yun daw talaga yung suot niyang papasok. Okay. So siya parang, alam mo yung mga family driver type, Oo, PSG. parang ganun. Yung mga nakabarong yan. Alam mo, may mga naalala akong kwento or sabi-sabi nila na kapag ka daw, kunwari, daily routine mo, kunwari, teacher ka, kunwari lang to, teacher ka, daily routine mo, gigising ka, papasok ka sa school, magtuturo ka sa mga estudyante mo, tapos, nagkaroon ka ng freak accident or bigla ka na aksidente. Minsan daw, hindi pa daw alam ng kaluluwa mo. So parang ginagawa pa rin niya yung routine niya araw-araw. Tapos yun yung time na makikita nila na parang di ba kunwari nawala na, kunwari patay na si ma'am. Parang nakita ko si ma'am dito sa school. Yun daw yung moment na nakikita na nagmumulto. Kasi yung multo or yung kaluluwa is hindi niya pa alam na ano na siya. Pumanaw na siya. Pumanaw na siya. And then, tinutuloy-tuloy niya pa rin yung routine. Grabe, ang kulit. Kasi yung isang kwento na binasa ko kanina, maikli lang siya. Related. Siguro gusto mo isingit? Oo, isingit pero na rin natin. bago mo isingit, napansin ko, ano yung pangalan ng kaninang babae na Si nagkwento? Manilyn. Si Manilyn, very obvious na sa Makati siya nakatira tsaka may sasakyan siya. Bakit? Kasi nung nagtaka siya, paano siya nagtaka? How could I? Kasi kung English nga. Kasi kung ano 'yon, kung taga Cubao ganun. Parang pag nawala. Takina Nasaan yung lalaki na yun? Biro lang Manilyn. Manilyn, thank you for the memories. Maraming salamat sa pag-submit ng story. Thank you din pala sa pagsama last time sa Trolls na premiere. Nakita mo yung sakyan niya? Nakasakay ka ba doon? Hindi nga eh. Pero nag-offer siya na sabay na lang kasi taga-Pasig siya. Tapos pagsakay niya, nasa likod niyo yung nakabarong. Anong gagawin mo? Wala. Baba na ako kagad. Tapos, ayun. So ito nga, related to dun sa unang kwento na in-explain mo nga kung... Hindi, in-explain mo na kapag na-freak accident, tapos may routine siya, parang gano'n yung nangyari. Related to dito. Legit ba? Oo, kasi galing to kay Akuji yung kwento na to. Sabi niya, hello po mga titos. Salamat po if mabasa niyo po ito.
ito nga po, yung father niya daw kasi nagtatrabaho sa Zilog Electronics sa Parañaque. OIC daw dati yung tatay niya. Oh, I see. And yung establishment nila is wala na kasi tapos na daw yung contract nila. Okay. Tapos normal day lang daw sa father niya na nagbabantay sa gate tapos may isang empleyado na papasok. Tapos parang maglalog dun sa chronolog nila. Tapos yun nga, Wait. Ano yung chronolog? parang siguro Biometrics? biometric siguro yan. Oo. Ang alam ko ng chrono yung ano Oo. sa red alert eh. Oo, chrono. Chronosphere. Tapos ayun nga, may pumasok na empleyado. Nagkabatian pa sila, nagkatunguan. Tapos nag-log sa chronolog. Tapos ang nangyari, after a few hours, may tumawag sa kanila. Galing ng ospital. Okay. Tapos, nangyari pala to sa San Pedro, Laguna. Kasi yung tumawag na hospital is, ayun nga, may sinabi siyang name ng hospital dito. Tapos sinabi ng doktor na pumanaw na daw yung empleyado dahil sa car accident. Ito, car accident din yung nakalagay. Pero sabi mo nakita niya pang ano nakatanguan niya. Ayun nga eh, yun yung weird. Tapos ang ginawa nila, nagtaka daw yung tatay kasi nagkabatian pa sila ng father ko tsaka katrabaho nung father niya nung time na yon. And akala nila binibiro lang sila, inireport nila sa boss nila na pumanaw na daw yung empleyado na yon. Okay. Tapos, ang pinaka-weird doon is chinek nila yung chronolog na Oo, kasi di ba reports. sabi mo parang Nag-log siya eh. Oo, nag-login siya. Anong nakita nila? Tapos, nagulat sila, tapos kinilabutan sila nung nakita nila na naka-record nga na nag-check-in. Tapos, kinonfirm nila na pumanaw na daw talaga yung empleyado na yun. Tapos, ayun na nga. Yun yung kwento ni Akuji. So, pasok siya dun sa sinasabi mo na yung mga, ayun nga, car accident, parang feeling ko pwede, may possibility nga na akala nung kaluluwa niya is parang okay pa, normal pa. So, tinuloy niya lang yung daily routine niya. Pero yung weird is may manifestation nga na yun nga, no? Na may log. May Possible report kaya? na login. Possible kaya yung gano'n? Ewan ko, pero parang pag iniisip mo, parang possible kasi nga 'di ba yung mga spirits daw sabi nila is energy din. So, ayun, ewan ko, hindi natin malalaman yun. Hindi ano tayo eh. Hindi ko na kasi ulit makontak si ano eh para magkaroon sana tayo ng mga paliwanag. Si Adam Reyes. Para sana magkaroon tayo ng mga paliwanag or ma-enlighten tayo kung paano ba nag-work yung mga ganun. Meron ako naalala dati na kwento. Hindi naman siya parang kamukha lang yan. Ano to? Kakilala ni mama yung lalaki. Okay. Tapos yung asawa niya, nag 50-50 pops kasi nag 50-50. Nakalimutan ko kung ano yung reason, pero basta na ospital. Aksidente yun? O Hindi aksidente eh. Ah. Parang may kinalaman ata sa panganak, parang gano'n. So babae to. Babae. Pero yung kaibigan ni mama is yung asawa, yung okay. lalaki. Uh-huh. So yung kwento is nanggaling na doon sa lalaki. Ang kwento nito, 'di ba nag 50-50 siya, Paps? Ito shinare na lang to na kwento ng babae ha. Nung nag 50-50 siya. Ano daw? Naramdaman niya daw, Paps, na na parang kinuha na siya. Parang kinuha na siya ng gamit. Okay. Tapos nung kinuha na siya, kasi yun yung nasa panaginip ko, yung parang nasa panaginip. Yun Kinuha na siya. nangyayari. Parang kinuha na siya ng langit. Tapos parang humingi siya, Paps, ng konting moment para bisitahin yung asawa at anak niya. Kanino? May kausap daw siya Kanino dun kaya, eh. May kausap daw siya dun eh. Pero, ang pagkakakwento niya, alam niya lang na parang langit yun kasi parang all white lang yung nakikita niya. Ganun. Tapos, Paps, parang pinagbigyan siya ng konting oras. Ang ginawa niya, pumunta ulit siya daw, Paps, dun sa bahay nila. Pero, nung pumunta siya dun sa bahay nila, nakikita niya na umiiyak daw yung asawa niya at saka yung anak niya. Tapos, parang sabi niya, naku, hindi pwede to. Ganun, kailangan ko makabalik. Tapos parang may nangyari daw na parang parang sa isip niya, bigla na lang daw siya parang finlash sa kubeta. Alam mo yung parang nahigop siya. Tapos pagbukas niya daw ng mata, nakita niya pa all white pa rin, Paps. Pero, akala niya, nabalik ulit siya sa Sa langit. langit, Na parang kasing, di ba, nangingilang naman siya ng penging moment para makita yung ko. Hindi pala, ang nakatutok na pala, alam mo yung yung sa operating room? Oo. Yan yung pagkakwento niya. Kumbaga parang nakapunta siya, nagpaalam siya, tapos sabi niya na hindi pa pwede to. Ayun, nakabalik pa siya. Parang yun. Ang naalala ko to,
nung shinare sa akin to ng mama ko, nung bata pa ako, kasi napagkwentuhan nga nila ng kaibigan niya ng friend. Parang sabi pa nung mama ko na paano pala kung kung lumingon kayo kung nasaan man siya, siguro nakita niyo yung multo niya, di ba? Oo. Di ba? Kasi pumunta siya dun eh. Mm. Pero hindi nga lang siya nagpakita. Parang nakikita niya lang sa malayo na umiiyak yung niya, yung asawa at anak. Pero minsan paano kaya kung yung mga ganong klase ng incident is hindi pala talaga siya parang nangyari? Oo. Na parang Malaki na paano kaya possibility kung nananaginip lang Oo, talaga siya nung malaking time na yun? possibility nun. Pero alam mo parang nasa ka na near death experience, Oo. no? Paano kaya kung yung near death experience talaga is parang panaginip lang talaga siya? Oo. Kasi 'di ba sinasabi nila na kapag namatay daw yung tao, May last 8 minutes pa. Oo, may 8 minutes na parang yung utak niya is gumagana pa. Tapos parang 'di ba nagpa-fire ng mga Oo. memories. Nagpa-flashback, Kaya yung sinasabi mabilis. nila Outro. Paano kaya Meron nga sinabi doon na parang yung outro daw kung tawagin. outro ng buhay? Oo, yung last na 8 minutes mo. Kaya Pops may kantang outro tas 8 minutes din. Oh? Mm. Anong may lyrics na? Wala, parang musical lang. Parang sinasabi nga na Yun daw yung outro na yon, parang ang pinaka niyan, inspiration ng tugtog na yon, yun nga, yung last 8 minutes mo kapag kapag mamamatay ka na. Parang kaya sakto yung kanta na 8 minutes, tapos musical lang. Tapos sabi nila nakakarinig pa daw yun eh. Oo. Kaya ngayon nauso yung bulong, di ba? Oo, yung bulong. Yung mga nursing students, yung, di ba, BSN ako dati. Oo. Ngayon, BS BS na na lang. BS na lang. Sabi daw yan, na kung gusto mong pumasa sa board exam, pag naka-duty ka, kapag may mga mamamatay na bulungan mo, mag-wish ka na parang sabihin mo, pagdasal niyo po ako sa taas na makapasa akong board exam. Parang gano'n yung mga sabi. Umabot ka ba dun sa ganun pa? Saan? Sa bumulong moment? Hindi, sa sa... Nag-duty ako dati. Sa duty. Oo, duty ako dati. Siguro binulong mo sana tanggalin mo yung N sa BSN. Oo. Ayun, nangyari nga. Naalala ko pa nga yung moment na yun naalala ko pa nga dati yung... So nakakita ka na ng bangkay na Hindi. Lang, sa hospital lang, duty lang. Okay. Pero naalala ko dati yung parang napakapasaway ko nun duty ko, Paps, Hospital Cardona. Oh, Akala ko Rizal? yung Cardona. Ang layo nun ah. Ang layo nga. Akala ko nga yung Cardona, malapit lang. Akala ko kaya ng mga 30 minutes. Hindi pala. Na-late ako. Pagdating ko, pinagalitan ako nung head nurse. Tapos meron dong patient na na siya, diabetic, yung kinakain na talaga yung Ay, ng sugat? Kita na yung litid. Sa akin pinalinis eh. Oh? Kasi parang parusa. Kaya pala sanay ka sa gore. Yun nga, nakakatawa. Akala siguro nila, magiging parusa para sa akin. Sipol-sipol. Alam mo yung makikita ko pa na pag yung inagwa oxinada. Yung agwa oxinada. bubula. Bubula. Tapos ayun na nga, anyways. May kwento ka dyan, alam Baka ko. mapakwento pa ako ng life story. Etong yung kwento na i-share ko sa'yo is matagal ko na dapat na ikukwento to nung last time pa na episode kaso naubusan lang tayo ng oras. Tsaka medyo mahaba kasi to, Paps. Sige. Tungkol saan yan? Tungkol to sa sa sinisilipan siya ng asawa niya. Sinisilipan ng asawa? Oo. Parang kung papakinggan mo, parang medyo... Parang gusto ko yan Parang medyo spicy kung pakinggan eh. Pero hindi spicy siya. Hindi siya spicy lalo kung malaman mo at saka kung mai-imagine mo kung paano siya sinisilipan. Sige. Gusto ko yan. Sige. Okay. So ganito, medyo mahaba pero try ko na lang paiksiin as much as possible. Sige. So, yung lalaki hindi nagpakilala kasi gano'n naman sa Reddit, di ba? Anonymous naman lahat ng mga Reddit users. Pero kinuwento niya, itong asawa niya na may pangalan na si Lynn, okay? So, matagal na silang nagsasama ni Ang Lynn. daming Lin Ang dami. Kanina, many Lin. Ay, yun ang legit na madami. Yun na madami talaga Lynn. Ayun. Ang sabi nitong Reddit user na to, mag-girlfriend na sila for 6 years. Teka, so sino yung nagkwento? Yung lalaki. Lalaki, okay. Kasama niya tong si Lynn. Matagal na sila, mag-boyfriend-girlfriend, 6 years, tapos nag-decide na silang magpakasal. Tapos as of now, nung kinakwento niya ito, 11 months na silang kasal ni Lynn. Okay, pero Matagal na silang kasal. Okay. So, masasabi natin na sobrang kilalang-kilala niya to si Lynn. Si Lynn, walang mental issues, wala siyang ano ba tawag yun? Wala siyang mental History. issues. Wala siyang history. Wala siyang seryoso siyang type ng babae. Wala siyang hilig sa mga kalokohan.
Wala rin siyang hilig sa horror movies. Okay? So, ganun ang pagkatao ni Lynn. Kumbaga, ano siya, seryoso siya bilang isang asawa. Tapos one time nung kumakain siya ng breakfast niya, papasok na siya ng work. Parang naramdaman niya na may something na kakaiba, parang may tumitingin sa kanya. Si lalaki. Yung lalaki naramdaman niya. Tapos parang pagtingin niya, pagdungaw niya dun sa sa isang kwarto, nakita niya si Lynn, itong asawa niya. Di ba, kunwari, imagine mo ito yung pinto. Ang kita lang, yung dito lang yung ulo. Yung ito lang, yung mata. Mata lang, tapos nakagano yung buhok. Creepy nun Yun nga sabi ko sa'yo, di ba? Kanina, mukhang okay nung sinabi ko na sinisilipan siya nung asawa niya. Pero eto, nung na-imagine mo, parang ang creepy, di ba? Sobrang nakakatakot. Tapos, habang sinisilip daw ng gano'n sa pinto, tumatawa pa. Alam mo yung humahagik-hik? Si malakas? Hindi. Ay, nagpipigil? Nagpipigil na tawa yung parang, alala, nakikita niya ako, parang gano'n. So siya, parang na-weirdohan. Na parang, ano itong pinikilos ni Lynn? Diba? Kasi hindi naman siya talaga ganun. Hindi naman siya ganun, di ba? Tapos parang siya, hinayaan niya lang kasi parang, okay, ibang Lynn na to, mukhang simula nung ikasal kami, mukhang sa wakas, nagkapalagayan na talaga kami ng loob ng tuluyan kasi ito na yung iniisip niya. Ito na iniisip niya. Mukhang nahawa na ng kakulitan tong si Lynn. Which is okay sa kanya, di ba? Kasi from serious type, from ganon, biglang naging makulit si Lynn. E di pumasok lang siya sa work niya. Tapos pagbalik niya, galing sa work, normal na ulit si Lynn, Paps. Yung Lynn ulit na nakilala niya. Nag-aasikaso lang, seryoso, walang panahon mag-joke. So hindi niya na tinanong, parang ano meron kanina? Wala lang yun, hinayaan niya lang. Pero nung nakita niya, hinayaan niya lang? Hinayaan niya lang. Pero nagkatinginan sila, Paps, Okay. Nagkatinginan sila, tapos doon niya nga nakita si Lynn na parang tumatawa-tawa. Tapos lumipas yung mga ilang araw, alas 2 na madaling araw, nagising siya. Ang ginawa niya, nauuaw siya Paps. Galing dun sa kwarto nila, yung kwarto ko saan sila natutulog ni Lynn. Bumaba siya, papunta dun sa may refrigerator. Tapos kumuha siya ng tubig doon. Maya-maya, naramdaman niya na naman yung feeling na yun. Parang may nakatingin na naman sa kanya. Alam mo ba yun, yung feeling na yun? Oo. Yung kapag may tumititig sa'yo, alam mo. Di ba? Tsaka alam mo nga rin kung saan ka titingin Baka kasi sa peripheral, baka nakita mo sa peripheral mo, tapos parang hindi lang register. Nakita niya ulit si Lynn, Paps. Nasaan? Sinisilipan ulit siya. Saan? Pero this time, ang pagkakakwento niya, di ba, kunwari ito yung kwarto nila, di ba? Tapos may hagdanan pa ganyan. Ito yung kunaring rep. Di ba minsan may gano'n? Alam mo yung gano'n? Yun, doon nakasilip daw si Lynn ng gano'n. Tapos nakahawak na gano'n. Oo, nakagano'n, sinisilipan siya. Ang laki ng mata, tapos siya, nagkatinginan sila ng gulat. Tapos ang ginawa niya, parang sinabi niya, Lynn, gumanon siya. Tapos ang ginawa daw, Paps, from silip ng gano'n, biglang tumakbo. Pero hindi normal yung takbo. Yung takbo niya yung pag gano'n. Oo. Naka yung kamay kasi parang parang animal. Pumasok daw kagad, papasok sa loob ng kwarto. Sabi niya, ano yun? Sobrang weird. Ano ba yung ginagawa ni Lynn? Ang ginawa niya, after niya uminom ng tubig, umakyat sa kwarto. Nakita niya si Lynn, nakatalikod. Tulog. Tapos sabi niya, iniisip niya na baka, alam mo yun, pinagtitripan siyang ginawa niya, dahan-dahan siyang bumalik doon sa higaan. Tapos pinapakinggan niya yung hinga ni Lynn. Kasi kung sakaling ginawa talaga ni Lynn yung tumakbo, hingal yun di ba? At saka inaantay niya mag-response na parang, na parang lingunin siya na parang gano'n, nagulat ka ba doon? Hindi daw, Paps, normal daw yung na parang matagal na tulog. As in tulog na talaga. Tulog lang. Siya, nag-uumpisa na siyang magtaka. Ano ba tong inaasal ni Lynn? Di ba nakakapagtaka Sounds cool. Tapos sabi ni, kinabukasan bigla niya nang tinanong si Lynn. Sabi niya, Lynn, ano yung ginagawa mo? Kagabi, nung kumuha ko ng tubig, pagsilip mo, tinakot mo ako. Natakot ako sa ginawa mo. Tapos parang sabi ni Lynn, ng casual voice lang. Normal lang. Tinatakot mo rin naman ako Nawiwirduhan din naman ako sa'yo. Sabi niya, edi quits na tayo. Parang ganun yung sinabi. So siya, sobrang sobrang takang-taka na siya. Mga sumunod na araw, parang palala ng palala, Paps, yung yung ginagawa ni Lynn ng pagsilip sa kanya. Alam mo yung one time na madaling araw din ata, natutulog siya nang biglang parang nagising siya, Paps. Tapos,
hindi niya mahanap si Lynn, wala sa tabi niya. Pero naramdaman niya na naman na parang may sumisilip sa kanya, Paps. Oo. Pagtingin niya daw dun sa may paanan nung kama niya, meron silang ano, Paps, alam mo yung trunk Oo. Sa dulo ng sa paanan. paanan, oo, lalagyan ng gamit. mga gamit. Andun daw si Lynn, Paps. Nakasilip ulit. Medyo nakabukas yung ano, yung... Sa loob? Oo, nandun. Medyo nakabukas daw yung ano, yung trunk. Tapos nakaganyan na, naka-half na silip. Tapos nung nagkatinginan sila sa mata, tumatawa-tawa na naman daw. Tapos parang dahan-dahan yung muyo ko. Hanggang magsarado yung ano. Alam mo, parang yumuko pa loob para magsarado yung trunk. Parang Evil Dead. Oo, parang ganun. Ano yung parang basement scene? Oo. Parang ganun. So, siya, sobrang ano na siya. Takang-taka na siya, di ba? Nakakatakot na eh. Parang Ano nangyari nung Yun nga. sumara? Hindi, wala. Parang Hinayaan niya lang? nung kinumpronta niya, tapos ganun yung sagot ni Lynn, nung nangyari ulit, hinayaan niya na lang ulit, Paps. Natulog na lang siya ulit? Oo, natulog na lang siya ulit. Weird na. Hinayaan niya na lang. Oo, sobrang weird na talaga. Tapos lumipas, Paps, yung weeks nang hindi na ulit nangyari yung incident. Okay. Tapos parang ang ginawa niya, out of curiosity, biniro niya si Lynn. Sabi niya, parang napapansin ko hindi mo na ginagawa yung yung katulad ng mga ginagawa mo sa akin dati. Ang sagot daw ni Lynn, baka hindi mo lang ako nahuhuli. Sabi niya na gano'n. Parang sinabi niya, parang exact words, baka parang sinasabi niya na, maybe I'm good at it. Parang gano'n. Kaya hindi mo ako nahuhuli. Parang gano'n. Tapos parang hindi lang siya nakaisip niya. Ang creepy na nito sobrang nakakatakot. Nung one time, nagpaalam si Lynn na lalabas kasama mga friends. So siya, sige mag-girls Girls na ito. girls night out. Patulog na siya, naisipan niyang mag-shower. Pasok siya dun sa shower room nila. May curtain yun, diba? Tapos nakatalikod siya dun sa curtain. Shampoo siya ng buhok. May naramdaman niya na naman, Paps, na parang may nakatingin sa kanya. So from ganyan, siguro, inugapan niya yung mukha niya. Paglingon niya, Paps, dun sa shower curtain, nandun si Lynn. Paano? Makalusot yung ulo. Tapos, yung mukha, nakasilip, nagka-eye to eye sila. Yung mukha na babasa na, Paps. Nababasa na ng shower. Shower? Ang weird. Eh, di ba, mag-ano sila? Girls night out. Na ano na daw? Yung makeup? Na yung mascara niya rito. Oo. Na yung black na yung tumutulog na rin. Tapos yung buhok, basang-basa na. Tapos pero nakatitig. So matagal na doon kasi basang-basa na. Oo. Di ba alam mo yung, biruin mo, kanina pa siya nag-shampoo, yung pala kanina pa pala nakalusot yung ulo. Sobrang ano ba tawag dyan? Sobrang hindi niya na alam kung ano yung nangyayari, wala siyang idea. Nung gabi na yon, umalis siya dun sa bahay. Pumunta siya dun sa may kapatid niyang lalaki. Tapos tinatanong siya ng mga kapatid niyang lalaki, anong nangyari? Ba't ka napasugod dito? Hindi daw siya nagkukwento, Paps. Sabi niya, okay lang ba magstay muna ako rito? Matutulog. Gusto ko lang matulog. Tapos inisip na lang ng kapatid niya na baka nag-away. Asawa. Hindi na sila nakailam. Hinayaan na lang nila. Sabi niyong lalaki, dito na lang ako matutulog sa may sofa, sa may living room. Ganyan. Tapos di nakatulog siya. Sobrang takot. Pagising niya, sabi sa kanya ng kapatid niya, dumaan dito si Lynn kanina. Sabi niya gano'n. Hinahanap ka. Sabi, tinuro ka namin natulog ka lang gano'n. Tapos siya, parang nagtataka siya, na parang, paano nalaman? At saka, sino yung Lynn na naghahanap sa kanya? Yung Lynn ba na weird? Na naninilip? O yung Lynn na talaga na kilala niya as asawa niya? Medyo mahaba, Paps, medyo mahaba pa yung mga nangyari, Paps. Pero ang parang pinaka-summary nung nangyari is, di ba nandun siya nakatira sa may kapatid niya? Tumira siya doon? No, hindi siya umuwi, Paps. Sinubukan nila na puntahan si Lynn dun sa bahay nila. Tapos pagdating nila dun sa may bahay, gulo-gulo na, Paps. Gulo-gulo na yung bahay. Magulo na yung bahay. Tapos, parang binuksan niya yung aparador. Parang kukuha ata siya ng gamit nun Tapos may mga eyeballs na nakahilera. Na parang ang pagkakakwento niya, yung iba galing sa animals. Galing sa iba't ibang animals, mga siguro. Mga aso, pusa, gano'n. Parang taxidermy pero puro mata. Oo, puro mata lang. Tapos after nun, nakita nila si Lynn na parang na siya, wala na siya sa sarili niya, Paps. Sinusugod sila. Na up to the point na ang pagkakatanda ko sa pagkakakwento niya, nakagat ata yung kapatid niya. Ni Lynn? Oo, ni Lynn. Parang naging na siya, wild animal, Paps.
Tapos ang parang pinaka-ending nung story, ano siya, nagtatatakbo siya, Pops eh. Nagtatatakbo siya. Tumakas siya dun sa may bahay kasi nga sobrang well na nila. Nagtago siya sa isang lugar na sa tingin niya, doon muna siya safe. Siyempre, lutong-luto na siya, tsaka takot na siya. Tapos naka-receive siya ng message. Pag-check niya, naka-receive pala siya ng chat galing kay Lynn. Ang parang message doon ni Lynn, I found you. Tapos nag-send ng picture na naninilit. Alam mo yung parang nag-send ng yung parang sinisilip pa. Tapos ayun na, nandoon na nag-end yung yung share ng story. Hindi ko alam kung ano ba siya, work of fiction ba siya o tunay na nangyari. Pero kung kahit sabihin natin na work of fiction pa rin siya, ang ganda ng creepy. Ang creepy. Ang ganda ng deliver ng story. Lalo kung mababasa mo ng talaga, word per word. Ang ganda ng niya eh. Ang ganda ng pagkaka-describe niya dun sa mga sa experience. Pero sana lang may closure, may explanation kung ano talaga yung Di nangyayari. pa? Naalala mo yung last na kwento ko rin sa Reddit? Di ba wala rin Oo. Pero minsan kasi yun yung nagpapaganda sa mga horror stories eh. Open-ended, no? Open-ended. Imagination mo na yung gagawa ng interpretation. Tapos sa ganung paraan, Paps, parang hindi na mamatay yung thread. Kasi parang taon-taon may mga nag-a-ask ng ano na pong update dito? Wala na ba? Di ba? Mauutak din yung mga nasa Reddit. Tapos ayun. Ikaw? Ito. Basa ulit tayo ng Sige. Pero madami pa kasi dito eh. Sige. Kuha tayo ng isa. Ito, babasahin ko muna. Ayan, sige, pwede. Bakit? Babasahin ko muna kung okay lang na sabihin yung pangalan. Okay. Kasi di ba last time, sinasabi ko, tapos may kita ko, wag pala sabihin. May code name pala na binigay doon, nasa pinakailalim. Yan, ito. Hindi ko pa ito nabasa ng buo, pero sabay-sabay nating basahin. Hi Midnight Titos. Ano yung Midnight Titos? Yun kasi yung pangalan ng email namin. Pero, Hi Titos, isa po ako sa mga listener, subscriber, and follower niyo po sa iba't ibang social media accounts or pages niyo po. Anong pangalan niya? Maraming salamat Trisha. Wait lang. May nag-message sa From akin. Dasma. Wait lang, sige lang. May nag-message ako. Hindi, may nag-message Pero yun nga. May nag-message sa akin na sobrang excited na daw siya. Ay, hindi, iba pala. Sige, go. Ayun. Sana all, no? Sana all naka-follow sa iba't ibang Kanya-kanyang social media accounts or pages, and then subscriber and listener din. Kung napapakinggan nyo to, follow nyo din kami sa mga social media pages namin. Sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook. Yun lang naman. Oo, yun lang yan. Lalagay ko dito. Sa kanang OF. Yan. Ano yung OF? Basta malalaman din nila. Only Foods. Only foods. Ayan. So, ako po si Trisha from Dasma. Pagpasensyahan nyo na po kung minsan medyo magulo or hindi clear ang pagkakakwento ko. I just wanna share my childhood experience with my doll. Doll. Iiksian or isa-summarize ko na lang po ang aking kwento. Kung familiar po kayo sa mga living dolls na yung mga mata ay kumukurap. Ay, bakit nga pala iiksian? Kasi maraming Doll moments. Na yung mga mata ay kumukurap kasi pumipikit po siya kapag ihihiga mo yun. Yun yung common na dal dati, di ba? Ang haba pa nung false mata. eyelashes. Yun daw yung exact doll na meron siya. Originally, ang doll po na ito ay regalo ng aking lola na isang OFW dati sa bansang Singapore sa aking nanay nung bata pa ito. So parang ano na yan? galing sa lola niya, binigay sa nanay niya. Okay. So, So talagang luma na, talagang oo. siya. Matagal na. Ano na siya? So yun Heirloom. sa Singapore niya ito nabili. Si mama po kasi ay hindi gaanong malaro ng manika nung bata pa siya. Kaya naman nanatiling nakatabi at i-display na lang ito ng lola ko. Fast forward, siguro mga 4 to 5 years old na po ako noon. Bata pa po ako noon nang mapansin ko ito sa glass cabinet namin na nakadisplay. Di ko lang po sure kung hiningi ko ba siya or kusang ibinigay sa akin ng lola ko. Basta ang tanda ko na lang is nasa akin na ang doll na ito. Oo, bata pa siya eh. Kung 5 years old niya napansin, Mas matagal na. Oo. Wala na siyang memory kung paano napunta sa kanya. At first, lahat naman po ay naging okay. Nilalaro ko siya, sinasama ko sa lahat, pinaliliguan ko pa. Sinasabay ko sa pagkain at tinatabi ko palagi sa pagtulog ko. As the years passed, everything went well hanggang sa nag-grade 5 na ako.
Hindi ko na siya as in nilalaro and aminado akong napabayaan ko na siya. Actually, naalala ko na lang din siya nung naglilinis ako ng kwarto ko nun. Nakita ko siya sa ilalim ng kama ko. Ililipat daw kasi ng pwesto yung kama niya. So, nung minove siguro yung kama, nakita. Prior to that, marami na din kami or akong nararamdaman na something off sa bahay noon. And tumatak sa akin is nung nagkaroon kami ng baby sa bahay. Bunso namin na baby boy. Pero ang expected kasi namin noon Baby girl. is baby girl. So may mga clothes and other things na sila, mama, na nabili for baby girl. Ayun. So may mga araw na may nakikita sa tapat ng pinto namin ang lola ko or si mama na isang pares ng medyas ng baby, shorts ng baby, at baru-baruan ng baby. Ano yung baru-baruan? Baru-baruan yung gano'n na yung white. Parang robe. Parang gano'n. Yun ba yun? Okay. At isang pares ng tsinelas ng baby sa magkakaibang araw nila ito nakikita. At paisa-isa ito kung sumulpot pero same spot lagi sa tapat ng pinto. At lahat ng ito ay madumi, maalikabok, or malupa. Parang galing sa ilalim ng lupa na hinukay sabay iniwan sa tapat ng pinto namin. Kaputik na. Plus laging may tintang kulay blue yung mga damit. Minsan madaming ink, minsan onti lang. Pero parating meron. At lahat ng gamit na ito, take note, ito yung mga gamit ng baby namin na hindi nagamit kasi nga pang baby girl. Yung kinuwento niya nga kasi nakapag-prepare sila ng mga baby clothes na pambabae, lalaki pala lumabas. Anong ginagawa? Nakaka-curious ako. Ako din Anong nangyari? So ito na nga, nilabhan ko yung doll at katulad ng ginawa ng lola ko, i-display ko na lang yung doll doon ulit sa glass cabinet namin sa sala. Dahil alam ko naman din sa sarili kong hindi ko na ito lalaruin. Hanggang nag-decide ang lola kong itapon na ito sa kadahilanang minsan nakikita niya itong naiiba ang feature ng itsura. Minsan daw kalahati ng buhok ang nakaladlad, tas minsan nakaayos. Minsan yung kabilang side yung nakalabas, tas minsan yung kabila. May time pa na parehong nakaladlad ang buhok nito both sides. Noong una, di ako naniniwala sa ikinuwento niya, pero nung pinagmasdan ko itong maigi, napansin kong marumi siya. Parang malikabok siya ulit. Pero ang tanda ko talaga nun ay nilabhan ko ito, hindi as in labang-laba, dahil nga bata pa ako nun. Pero alam ko, sinabunan ko pa yun. Basta malinis. Hindi yung gano'n na siguro nakita niya maputik. Binasalang, gano'n. So yun. I made sure na malinis siya at ipinasampay ko pa yun sa parents ko. Kaya naman sumang-ayon na ako sa lola ko na itapon na ito. Tuwing Monday, nagko-collect ng basura sa lugar namin. Maaga pa din noon at nagre-ready ako papasok ng school ng mga panahon na yun. Nagulat ako dahil sumigaw si lola sa kanya na tinatawag niya ako mula sa CR. Habang papalapit ako sa lola ko na nasa CR, naririnig ko siyang sinisermonan ako at naabutan kong sinabi niya, "Akala ko ba tinapon na to? Ba't nililinis mo pa rin to? Huwag mo na tong labhan at isama mo sa basura. Ihabol mo doon sa mga kolektor." Sino nga pala ulit pinagsasabihin niya na yan? Siya. Yung bata. Oo, yung bata. Yung letter sender. Oo. So, ayun nga. So, parang bumalik. Oo. Yung Pinatapo na pala, tapos ano pa. Magkahalong gulat at takot ang naramdaman ko ng mga oras na ito. In-explain ko din sa kanilang hindi ako ang kumuha nun sa basurahan, lalong-lalong hindi ako ang nagsabon sa manika para labhan. Simula nun, inisip na nila mama na yung manika ang naglalaro ng mga damit at tsinelas ng baby namin noon. At kaya din minsan magulo na parang may hinahanap yung damitan ng baby namin. After ng pangyayaring to, ang pagkakatanda ko hindi na nila itinapon yung manika. Sa halip, ibinigay o pinabenta na lang ito sa iba. Ang alam ko pa nga is sa mga ukayan ng manika nila yun ipinabenta. Sa ngayon, wala na akong balita or update kung nasa na talaga ang manika at wala naman na din nararamdamang iba sa bahay namin ngayon. Medyo may takot na nga lang ako ngayon sa mga manika. Kinikilabutan, naninindig balahibo at parang nilalamon ako ng lamig sa katawan kapag nakakakita ako ng mga manika. 25 years old na ako ngayon at may baby akong babae na sana hindi niya masyadong magustuhan ang mga manika as her toys kasi hindi ko pa alam kung paano ako makikipag-deal sa feel kong yun. Yun lang po ang aking istorya. Maraming salamat po sa inyo. More power and more subscribers to come. God bless us all. Meron siyang hindi ko alam kung tama yung term ko pero pedophilia ata. Huh? Ay,
pedophilia sa bata, di ba? Hindi, wait lang, sorry. Yung sa mga dolls, yung fear. Oo, wait lang. Putik. Naggalit ulit to ng information ko. Sorry. Pedophilia is yung mga, ano, di ba? Yung mga Sorry. mahilig sa ano. Pediophobia. Sorry. Pediophobia. Fear of dolls or inanimate human-like objects. Pediophobia. Grabe, no? Parang siyang ano, yung Annabelle. Di, Annabelle na alala mo. Ako, doll master. Hindi ko pa napapanood. Hindi mo na alala. Sa mga... Kasi masyadong dull eh. Oo nga, sa mga... Maganda rin yun. Sa mga ano natin dyan, sa mga viewers natin dyan, comment nga kayo kung naalala nyo yung movie na The Doll Master. Ganda nun, Japanese yun pa. Japanese pala. Oo, kasabayan to, kaputukan to nung ano, nung Daring. The Ring, The Grudge. Yung mga Tartan na ano. Oo. Tartan Ano tayo? films. Ano yun? Bakit? Hindi, yung Tartan films kasi sila yung naglalabas ng mga horror dati. Kahit yung ngayon, di ba katatapos lang? Ano? Attack on Tartan. Attack on Tartan. Joke lang. Hindi, ayun na nga, balik na nga tayo sa may sa may Doll Master. Parang ang pinaka-concept na pinaka-kwento nun, Paps, kapag kunwari, bata, di ba, nagkaroon ng doll, tapos sobrang favorite niya yun, sobrang mahal niya yun, nagkakaroon ng buhay yung doll, Paps. Ano yun, nangyayari sa lahat? Hindi, yun yung parang pinaka-concept ng story. Okay. Na pagka na-attach ka masyado sa isang object, nagkakaroon ng sariling buhay yung object. Kasi dun sa kwento, parang, di ko alam kung tama yung naalala ko, parang tinapon na yung doll, Pops. Inabando na. Dahil may feelings na, dahil matagal na nga, dahil na-attach na nga siya dun sa bata. Nakaramdam na siya ng ano, naramdaman niya na yung ano, yung inabando na siya. Tapos from doon, naging galit. Tapos ayun, naghihiganti. So ano yun, parang buhay na, nabubuhay yung doll? Hindi, yun yung parang parang pinaka jigsaw moment sa dulo nung ina-explain na yung dati atang manika nung ewan ko kung nung bidang babae doon, naalala niya na tinapon niya pala, pero matagal niyang favorite doon. Yun yung naghihiganti sa kanila. May ano pa nga doon, iconic scene, yung nasa CR, tapos parang niyakap siya nung tapos nung pinuksa yung CR nandun. Basta ang ganda nun, subukan ko ulit hanapin. Kasi ano na lang parang memory, oo, mga fragment na lang yung naalala ko. Pero naalala ko doon na parang traumatic din yun nung pinunod ko. Yung Doll Master na yan. Ikaw, naiko-compare mo naman siya sa Annabelle kasi. Hindi, wala lang. Dahil nga doll, tapos parang alam mo yun, parang mayroong Annabelle na, hindi ko lang sure na story na parang tinapon din nila yung doll, tapos nakita nila na bumalik. Oo, sa umpisa. Sa creation ba yun? Sa umpisa, yung umpisa. Yung umpisang Annabelle, ayun. Yun. Pero, hindi ko ma-explain doon. Anong nangyari? Nagselos yung doll doon sa baby? Parang feeling ko hindi naman. Kasi ang mga details na sinabi niya is, sinusuot niya yung mga yung mga, hindi naman nagselos feeling ko. Kasi kapag nagselos, di ba parang baka may gawin din sa baby. Ang ginagawa, nagpapapansin. Kasi di ba parang yung mga damit, na para dun sa baby girl sana. Nilalagay dun sa tapat ng pinto. Kaya nga, tas gamit na. Parang feeling ko, parang reminder na, uy, pansinin nyo naman ako. Hindi nyo na ako nagsiselos nga. Pinapansin, hindi nyo na tas parang nag-iiwan dun ng madumi na yan, di ba? Kanino yan? Sa akin yan, di ba? Parang ganun. Ano connect nung blue ink? Doon ako napaisip kaya parang sabi ko ng curious ako, hindi ko mahuli yung story. Oo, yung blue ink, no? May blue ink. Bakit kaya? Bumoto? Oo. Bumoto no? Meron ka pa? Hindi, ako pala muna. Anong tawag doon? Saan? Mga ganun. Hindi pala. Saan? Niisip ko yung mga, alam mo yung mga, hindi, ghost employee iniisip ko, tapos yung mga may voters. Meron mo ganun, wala. Flying voters pala. Wala. Wala. Meron lang yung lang. Di, meron din nun. Yung mga yung papabutuhin ulit yung mga patay na. Patay na. Kasi makikita mo naka-register pa rin sila, tapos nakaboto sila kahit matagal sila patay. Ang flying voters kasi, yung nakaboto ka sa isang presinto, tapos buboto ka na naman sa iba. Pero meron din, yun na. Ano yun? Si Balak. Diba? Kasi pinag-uusapan si Annabelle. Tinulak ni Annabelle. Hindi napansin si Balak. Sige, ayaw mo na, mamaya na lang. Hindi napansin si Balak. Laging nahuhulog yun, no? Kapag nagsushoot tayo. Ano kaya meron sa kanya? Pag sa next episode na Phoenix mo siya, tapos nahulog pa rin. Ano talaga na siya? May masamang balak. Gusto niya siguro. Naisakay mo na ba yan dyan? Hindi kasi, sige, next time ilalagay ko si Balak dito para hindi na siya magtampo. Nagtatampo na rin yun. Nagtatampo na rin. Masyado ka ata na-attach na sa mga laruan kaya nagkaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Ito. Itong story na i-share ko sa inyo is
sumikat to dati sa Facebook. Parang na-share siya nung na-share sa Facebook. Medyo matagal na. Ang ayaw ko lang dito kung bakit hindi ko siya gustong i-share is marami siyang plot holes eh. Okay. Yung mga nagko-comment nga ng mga tao doon, ang daming tanong, bakit ganyan, bakit ganito. Pero maganda yung pagkakakwento niya. Okay. Na inisip ko na lang na baka yung nagsulat ng story, baka ano rin to eh. Ano yun? Fiction. Fiction lang din. Is baka hindi niya na nasilip yung mga plot holes kaya ganun. Pero ang nakapagpalito sa akin dito, may mga nagko-comment doon na sinasabi nilang totoo daw na nangyari to. Okay. Tungkol saan ba yan? Hindi, ikukwento ko sa inyo Oh. Actually, meron pa daw yung kwento na ito is na-feature pa sa Soko. So, Scene of the Crime Operatives? Scene of the Crime Operatives. So, ikukwento mo yun ng parang... Nang parang pa gas abel gas. Oh. Hindi naman. Kasi hindi naman siya. So, hindi mo kaya. So ito. Ang sabi niya, tawagin na lang daw siya sa pangalang Shin. Kinukwento niya. Submitted din yan. Hindi siya Ay, submitted. okay. Ito lang yung parang pinaka-post. So, kinukwento niya itong dorm experience. Pops. So, galing siya sa probinsya na mag-aaral siya dito sa Manila. Ngayon, ang usually niyan, kapag nag-aaral kayo dito, nag-aaral lang girls dito sa Manila, nag-aanap yan ng dorm. Tapos sa dorm na yan, meron lagi silang ka-share. Diba? Ka-share na babae. Parang... Apat. Ano, may kahera doon? Saan? Hindi, ka-share. Ayun, Hindi, wala lang. Ear lang pala itong nawakan ko, walang cash. Tapos ayun na nga, may dorm. Ang usual na sa dorm, dalawahan lang, no? May nakita ko... Madami yan, pero apat. alam ko talaga madami yan, no? Oo, apat. Kasi normally yung isang kwarto, dalawang double deck. Dalawang double deck. So parang apat. Pero sa kwento niya, lang daw sila, dalawa lang sila. So yan, isang double deck. So isang double. So siya, si Shin, tapos itong kasama niya naman is si Carrie. Okay. Si Carrie. Carrie. Ang pangalan niya? Si Shin, tsaka si Carrie. Okay. Marksman yan. Sino? Si Carrie. Tumu-true damage. Ayan, baka may mga nag-ML dyan, comment yan. Comment yung ID mo. Padala kayo ng ni Tito yan. Diaz. Joko Diaz. OG Diaz, Joko Diaz. So, balik na nga tayo. Nangyari daw to itong 2018. Itong si Shin is isang student galing sa probinsya na pumunta dito sa Manila para mag-aral. Kumuha siya ng isang dorm. So, ang ka-dormmate niya is itong si Carrie. Sinabi ba kung saan school? Hindi. Hindi. Baka confidential since may related to sa crime. Ay, ba't ko pala na-spoil? Okay, sige. Anyway. Sa bagay, nasabi ko na rin kanina na sa Soko. So, si Carrie tsaka si Shin, magka-dormmate sila. Pareha silang taga-probinsya. So, si Carrie, meron siyang set of friends. Si Shin, meron ding set of friends. Pero dahil, sila, from probinsya sila, ito yung pagkakakwento niya, medyo mahihain sila, Paps. Hindi sila masyadong, Same province sila galing? Hindi. Magkaiba sila. Mas, sabi niya pa nga sa kwento, mas close pa daw silang dalawa kaysa dun sa kanya-kanya nilang set of friends. So, yung time na magkasama is marami pa silang time na magkasama kaysa dun sa kanya-kanya nilang kaibigan. Siguro medyo rin sila. Inverter. Pareha silang inverter. Tapos ayun na nga. So, so di ba madalas sila magkasama. Napansin itong ni Shin na dati naman, si Carrie, hindi naman siya laging ginagabi pauwi, Paps. Pero nitong mga sunod-sunod na araw, ginagabi na ng uwi itong si Carrie. So itong si Shin, medyo as a friend, as close friend, medyo nagsiselos or napapaisip siya na parang saan nagpupunta to, di ba? Galala. Tsaka exam week, panay gala. Siguro na-influensya na to ng mga friends. One time natutulog na si Shin, dumating si Carrie, tapos naramdaman niya na umakyat ng double deck. Familiar, hindi siya familiar. Naramdaman niya na umakyat ng double deck. Tapos naramdaman niya na umiiyak. Umiiyak na umiiyak. Siya hindi siya makatulog. Parang tinanong niya, Carrie, okay ka lang ba? Hindi daw sumasagot, iyak lang daw na iyak. Tapos parang dun sa double deck nila, parang may aparador na may salamin. Parang sinilip niya dun. Kita niya yung taas sinilip niya dun sa salamin. Nakita niya si Carrie, nakatalokbong ng kumot. Nakaupo? Hindi, nakahiga. Nakatalokbong ng kumot. Umiiyak. Tapos sabi niya, sige, huwag ko na lang munang tanungin kasi baka privacy. Privacy, tsaka baka yun nga, nasa nag-emote. Hinayaan niya na lang. Bukas ko na lang tatanungin ko ano ba nangyari sa kanya. Kinabukasan, Paps, ng umaga, sinilip niya sa double deck. Pagising niya, parang
tinignan niya kung okay ba si Carrie. Pag silip niya, Paps, hindi na daw nakakumot. Oh. Nakatanggal na yung kumot. Tapos yung mata, pulang-pula daw pero dilat. Yung alam yung galing sa iyak. Tapos parang nagulat siya, uy! Sabi niya, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Hindi daw sumagot, tapos ang ginawa, tumalikod lang. Pero dilat, tas walang pula. Dulat na ganyan. Alam mo yung pagsaktong silip niya, nandun din nakaharap, mag-face to face sila. Yung akyatan, sakto andun yung ulo. Oo. Okay. Hindi naman nakyatan. Alam mo yung dudong, hindi naman inakyat. Sisilipin Yung mo silipin lang. niya, abot niya naman kasi eye level lang. Kaso nakita niya, nagka-face to face sila. Nagulat siya. Nakita niya yung mata na nakabukas, tas pulang-pula. Tapos parang sabi niya na ano, uy, okay ka lang ba? Hindi daw sumagot, tumalikod lang. Nayaan niya. Tapos, pumasok na siya sa school. Ganyan. Dumating siya gabi. Walang ilaw. Naramdaman niya na nakita niya, Paps, na may kasamang lalaki. Gabi? Oo. Pauwi? Oo. Hindi, gabi na. Nandun na siya sa double deck. Pumasok na siya. Oo. Nakita niya, ano ba tawag dyan? Saglit na. Nakita niya, may lalaki na nakapatong dito kay Okay. kay Carrie. So, parang sabi niya, ano ba yan? Parang na pariwara na talaga to si Carrie. Ginagabi na ng uwi, tapos ngayon naman nagdala pa ng lalaki dito. Tapos siya, pagod naman siya galing sa sa school. Dumiretso na lang siya, tinulog niya na lang. Pero naririnig niya na may something na ginagawa. Si Carrie tsaka yung lalaki sa taas. So yun ba yun? Feeling ko, yun yung una niya naisip. Kaya hindi niya na inistorbo kasi privacy nga naman. Pero medyo naiinis na siya dito kay Carrie, di ba? Kasi nagdala pa ng ganun. Tapos nung mga sumunod na araw, Paps, parang wala na sa katinuan si Carrie. Parang hindi niya na maintindihan yung Paano wala na sa katinuan. Minsan hindi niya na nakakausap, na usual na dati naman nakakausap niya, nandun lang daw lagi sa taas ng double deck. Sinasabi niya, tapos napapansin niya na may masangsang na amoy. Ang baho daw. Naisip niya na hindi naliligo. Oo, naisip niya. Sabi niya, kawawa naman tong si Carrie, parang ganyan. Nakabuo na siya ng theory sa isip niya eh. Sabi niya sa isip niya, feeling ko nagkaroon ng boyfriend. Niloko. Binigay yung binigay yung sarili para dun sa boyfriend. Tapos binrape din yung malay. Tapos ngayon ito nag-whole face. Oo. Di na daw naliligo. Tapos parang ayaw niya, hindi niya na lang din kinakausap. Tapos parang sobrang inis na siya dito kay Carrie. Pero umaalis-alis pa si Carrie. Hindi. Parang siya yung unang pumapasok papuntang school eh. Hindi naman sila magka-school eh. Magka-dorm lang sila. Pero hindi sila magka-school. Pag uwi niya, andun pa rin ko na. Oo, andun. Okay. Iniisip niya nga hindi na pumapasok, Paps eh. Oo. Na parang doon na lang nag-i-stay kasi sobrang baka napariwara na. Gabi na inuwi, tapos nagka-boyfriend, ganyan. Tapos kinabukasan, parang nagkaroon siya ng outing. Sino? Si Shin. Si Shin, Ginawa niya, parang sa sobrang inis niya kay Carrie, sinamantala niya na lang yung pagkakataon na para makapag-unwind. Tsaka sumasabay na rin yung di ba sabi ko nga exam week? Parang tapos na ating exam nito. Di tumuloy siya ng stress. Oo, tumuloy siya ng Di niya niyaya si Carrie. Nakalimutan ko nga kung niyaya niya ba si Carrie or nagpaalam ba siya. Basta parang tumuloy siya eh. Tapos ilang days din ata tinakbo yung ilang days din ata tumakbo yung outing niya. Bago siya nakauwi. Pag uwi niya, Paps, dun sa dorm nila, daming tao. Tapos may mga pulis din. Tapos sinalubong siya nung parang landlady nila. Ikaw ba si Shin? Na ka-dormmate ni Carrie? Tapos sabi, Opo. Tapos sabi nung, Shin. Doon, ano yun? Yung lights? Ano yung word doon? Shine? Hindi yung lights, yung urban legend. Yung thank you for not turning on the lights. Parang ganun. Parang katunog eh. Kanina, parang ganun. Pero nung lumapit sa kanya yung pulis, parang ganyan, sinabi nung pulis sa kanya na na ito pa lang si Shin,
Ay, si Carrie pala, wala nang buhay. Patay na. Kailan pa? Ito nga, patay na daw si Carrie. Ang ikinamatay daw is nagpalaglag daw ng baby. Ay, tas ano yun, hindi nagparas pa? Oo, parang ganun. Yun daw yung naging reason na ikinamatay. Tapos, nung nag-uusap sila ng pulis, dito siya na jinx moment eh. Kasi sinabi ng pulis sa kanya, Paps, na 6 days na palang patay si Carrie. Sabi niya na. So yun naaamoy niya? Sinabi sa kanya na gano'n. Kinikilabutan tuloy ako. Tapos siya ngayon na parang na-jinx moment siya. Biglang nag-flashback lahat nung mga pangyayari. So, pero boy pa siya nung yung may lalaki? Yun nga, dito nga nakakapagtaka. No, pati ako dito Oo nga. Yun nga pinagtataka. Ngayon, sa comment section, mababasa mo na sinasabi ng ibang tao na, so ibig ba sabihin simula nung day 1 na nakita niyang may something na nakakaiba kay Carrie, yung umiiyak, patay na siya nun? Di ba? Para Or baka namatay siya namatay siya. Hindi kasi hindi naman siya Paps pinatay nung boyfriend eh. Hindi, kasi malalaman natin yan kung alam natin kung ano yung nangyari ng 6 days. Di ba nga, ito nga yung sinasabi ko sa'yo. Kaya nga siya parang nagkaroon ng plot hole. Kasi hindi nabanggit ni Shin kung ilang days ba siyang pumunta dun sa outing, di ba? Ang hirap pagdugtong-dugtongin nung timeline eh. Hindi natin ma-identify ngayon kung ano ba, patay na ba nung unang niya pala nakita, tapos nagbumulto na lang, parang nagbumulto na lang yung nakita niya na mulat yung mata, nakita niya na umiiyak, nakita niya. Kaso ang hirap i-connect nung ano yung nakita niya na may lalaki na kasama. Tapos siguro yung masangsang na amoy, yun na yun. Kaso parang sinasabi nila kung 6 days daw na patay na si Carrie, hindi lang daw dapat dun sa loob ng kwarto yung amoy yung sangsang eh. Dapat kakalat na yun dun sa buong lugar nila. Napaka-imposible daw na parang abutin pa ng 6 days yung bangkay bago daw ma-discover. Pero normally ba, alam mo kung ilan bago ma-decompose yung katawan na May nabasa lalabas ang amoy? May nabasa ko dati ng ganun eh. Ay, may nag-comment pa nga Paps na wala bang liquid na tumulo? Kasi in 2 days daw Paps nagli-liquefy daw yun. Ay, meron na? In 2 days Grabe, daw. tapos yung masama yung nagising ka. Tumutulo yung parang katas ng katas ng corpse. Corpse juice. Pero ayun, 'di ba, parang nung nabasa ko ulit yung story, nung sinabi nga yung revelation nga na 6 days na pala wala na. Parang nakakakilabot, no. Biruin mo, ang dami mo pa nakita mo pa siya, sinisilip mo pa siya. Ganyan, 'di ba? Tapos nagkakaroon pa ng Tapos nasa isang kwarto lang kayo, nasa natutulog ka pa pa yun doon. Yun nga. Tapos doon sa 6 days na lumipas, never kayo nag-usap, 'di ba? Di ba never silang nag-usap? Parang tinatanong niya, hindi naman sumasagot. Tapos tinatalikuran lang siya. Creepy. Pero yun nga, sabi rin ng may mga nagsabi din na hanapin niyo yung episode niya sa Soko. Na Soko pa daw yun, Paps. Kaya nga, kung nasa Soko yun, ibig sabihin, most likely, na-solve yun. Hindi, kasi parang ang inisipan kasi foul play kung yung lalaki ba, yung boyfriend ba yung O pumatay. baka siya rin eh. Or Si Shin din eh. Oo, si Shin, or baka dahil lang doon sa pagpapalaglag niya. Basta ganun yung parang pinaka-takbo ng kwento. Pero base sa mga sinabi mo sa akin, Alas biglang biglang naging detective Conan. Grabe, medyo yun parang gusto ko tuloy i-search kung may ganun ba talaga sa Soko. Confirm ba na meron? Hindi. O baka comment hindi lang ko talaga yun? hindi ko chinagang hanapin yung episode eh, kasi kulang-kulang yung details dun sa kwento eh. Mamaya lost episode na rin pala sa Soko yung Pero nasa-search pa sa Soko yung mga ganun eh. I mean sa YouTube yung mga ganun. Anong ita-type mo? Babae sa dorm. Soko. Babae sa dorm, Soko, ganun. Ewan, hindi ko alam. Pero parang na-curious ako Bakit? sa kwento. Kasi parang ba yun, pag may mga ganyan, parang gusto ko malaman yung mga detalye. Kung ano yung nangyari, kung nalaman ba talaga kung sino yung, kung meron mang pumatay, may pumatay ba talaga o talagang dahil lang dun sa ginawa niya na pagpapalaglag. Ganun. Pero mas nakaka-curious pa doon yung way nung yung way nung pagpaparamdam niya, no? Parang nagbibigay siya ng clues pero hindi magets-gets nung Pero yun ang tanong kung kailan ba, kasi hindi, yun nga, tama nga yung sabi mo na madami siyang plot holes. Kasi paano mo malalaman kung kailan talaga namatay kung hindi mo rin alam kung gaano katagal siyang Kasi kung 6 days, Paps, let's say na weekend lang siya umalis, 2. So, 4 na araw muna nandun. Napatay. Ewan po, kaya medyo napapaisip. So, ibig sabihin,
siguro ang possible nito is pinatay nung boyfriend yung babae kasi nagpalaglag or ayaw magpalaglag, tapos yun naamoy niya na masangsang, hindi pala yun yung ano. Kasi naalala ko sa kwento pala, Paps, nakakita pa pala siya ng dugo sa CR eh. Oh. Tapos siguro naisip niya lang na ano, may menstruation lang. Oo. Tapos subukan hanapin ko nga yung Oo. hanapin ko nga yung mismong pinaka-article. Actually, kapag nakahanap ka ng article na yun, idadagdag namin sa susunod na episode ng The Red Door Podcast PH, sa episode 12. Kasi, naka 1 hour na tayo. Grabe, 1 hour na agad. Oo. Ang bilis na. Tapos yun nga pala, kunin mo yung ano natin. Yung ano. Kasi, long overdue na Ayun to na eh. Long overdue na to. May mga winners na ng True Philippine Ghost Story sa giveaway namin from 1 to 5. Nasa pa yung listahan. Oo. Ayan. So ito, yung True Philippine Ghost Stories 1, 2, 3, 4, and 5. Meron ng respective na winners each dito. Sino yung nanalo ng 1? Ang book 1 ay ang nanalo is si Jolly Vinyas, Okay. Book 2? si Angelica Apostol, Ayan. Book 3? si book 3, ang book 3 si Kit Kit. Kit Kit. Okay. Book 4 is si Lermy Makilang. Book 3 si Kit Kit, no? Sumaling Kit Kit. Okay. Book 5 ay si isa nating follower na very active, si Eus Posadas. Eus Kael. Eus Kael Posadas. Ayun. Ganito gagawin nyo. I-message nyo kami sa page regarding dito. Hindi na ako siguro mag-post, pero kung napapanood nyo tong video na to, I want you to send us a message sa Facebook page namin, The Red Door Podcast PH, para ma-arrange natin yung delivery nitong mga napanalunan yung books. Correct. So, yun. Tapos, abangan nyo next episode yung instructions sa mga hindi nakakuha at gustong Sumali. magkaroon ng chance na manalo ng book ng book sa raffle. Next episode abangan nyo. I-announce namin yung mechanics. So book 6 to book 10 naman yung ipapamigay namin sa raffle na yun. So abang kayo sa next episode ng mechanics and instructions kung paano manalo ng isang book from book 6 to book 10. Yes. Sa episode 12 ba? Kasi episode 11 tayo ngayon. Pero i-announce ulit natin yung winners noon sa episode 302. Mga tagal na mag-aantay. So ayun nga, maraming salamat sa panonood nitong episode na to, and apologies kung medyo natagalan before kami nakagawa ng bagong episode. At saka pala, Pops, no? Di ba parang sabi natin, nagpaplano tayo na, kasi naalala ko lang bigla kasi parang medyo true crime yung, related sa true crime yung kinuwento ko kanina. Oh, yes. Nagpaplano pala tayo na magkaroon ng episode na true crime. Mag-comment kayo kung gusto nyo yung idea na yon. Kasi yung season 1 natin is more on horror stories na paranormal eh. Diba? Urban Legends. Urban Legends. Halo-halo siya talaga eh. Pero Internet more stories. on internet stories yan. So, tatry namin na mag-focus this time doon sa true crime. Kung gusto nyo lang Kung gusto nyo lang. bet nyo lang. Syempre. Mag-comment kayo. Tas kung may gusto kayong topic na gusto nyong i-cover namin, i-comment nyo below. Tapos, ayun, kung medyo natagalan yung next episode namin, pag feeling nyo ang tagal na, super thanks is the key. Hindi, joke lang. Ang minimum ay joke. Pero yun, maraming salamat ulit kay Miss Orbilio. Yes, kay Lian. Lian Orbilio for sending us yung super thanks. So yun, before natin tapusin yung episode nito, again, thank you sa mga nakasubscribe at nanonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure na nakasubscribe kayo sa YouTube channel namin, The Red Door Podcast PH. At i-hit nyo din yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago kaming upload or meron kaming announcement sa YouTube page. And kung nakikinig naman kayo sa Spotify, make sure na mag-follow din kayo. Tapos, meron sa Spotify namin, meron kaming doon, parang poll na pwede nyo sagutan, na pwede rin kayo mag-leave ng comments kung ano yung mga gusto nyo pang marinig from us sa mga susunod na episodes. Kung gusto nyo bang, malay nyo, isa sa mga episode namin, nandiyan na sina Gideon tsaka si sino nga ba yun? Isa pa si Gideon tsaka si
Teka. Yung sa Cripsilog. Cripsilog. Oo. Sila Sir Gideon. Wait lang, nakalimutan ko isa. Jirin yun eh. Basta yun. Or, baka naman si Kapitana Grace tsaka si Mimay from Huwag Kang Lilingon. Yan. Si Gideon tsaka si Glenn. Si Gideon tsaka si Glenn. Yan. Abang-abang. Kasi Hi nga pala sa inyo, Gideon and Glenn. nagkakausap-usap kami Yan. Tapos, meron tayong upcoming na special episode. sige, abangan nyo. Di na lang muna kami Hindi magbibigay. namin sasabihin Di na lang pero muna kami meron magbibigay kaming ng details. Special na episode na. Kasi special episode. Medyo niluluto pa namin eh. Oo. Pero Sunog na nga ata, check mo. kapag hindi nangyari special episode na yun, nasunog na pabayaan na. Naluto literal. So yun nga guys, meron ka pa bang ihahabol? Wala na. Pagod na. Joke lang. So yun. Never kami mapapagod sa inyo. Make sure na naka-follow kayo sa mga social media accounts namin na ilalagay ko dito. Ayan. Ayan. YouTube Jamesu TV, TikTok Jamesu, TikTok Tito Jamesu, tapos Instagram. Tito Jamesu din. Ayan. Sa akin naman, Facebook, Ian Lee Australia. Tapos, Facebook, kakasabi ko lang. Instagram, Ian Lee Australia. Tapos sa TikTok, Tito Ian Lee. Pero to, naubos yung battery, no? Naubos na yung, brain cells ko. Yun na nga. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa The Red Door Podcast Podcast PH. Kita-kita tayo sa episode 12. Episode 12. Yun lang guys. Bye!